Okay, mapagpalang araw, kaibigan. Pagising sa umaga, pasalamat sa Panginoon Diyos. Siyempre, binigyan tayo masarap na tulog eh. At ginising tayo sa umaga, di po ba? Pasalamat muna bago ang lahat. Then, anong ginawa ko next? Yun, nilinis ko na po yung mga atay at balon-balunan ng aso ni Summer at Winter. Naayos ko na po, pinakulo ko. Tapos, ang ginawa ko, after that, pinasyal ko muna sila. Lumabas muna kami. Naka-perfect score sila. Kapag perfect score, ibig sabihin po nakawiwi na nakadumi pa. Yan. Pagkatapos susunod ko, inanda ko na yung pagkain nila. Ito. Nag-isa sila. Mix na po ito. Mix na. Ano ba ito? Bali, tawag dito, seafood. Seafood. Pagkain nila. Yung yung seafood, dalawang klase yun. Organic, beef with vegetable. Square yun. Yung isa naman triangle. Yung triangle naman, lump with apple. Tapos may balon-balunan ng manok at saka atay ng manok. Mix na po. Para masarap ang pagkain ng ating mga aso. Kasi man best friend po yan kung tawagin ang aso. Yan susunod. Ito, kumakain itong isa. Ito. Binitawan niya. Yung pagkain nila, basta nandyan lang. Bahala sila, bilisan na lang kumain, dahan-dahan. Nasa kanila yung, kanila naman. Okay? Yan. Tinabi ko muna. Ako naman ngayon ang kakain ng almusal. Almusal time. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal sa amin sa umagang ito. Alam nyo, kaya dapat pasalamatan natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat siya nang gagaling ang almusal natin sa Kanya. Siya binanggagalingan ng ating pagkain. Ayon sa Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Kaya ang Panginoon Diyos naglala ng pagkain. Sa buong mundo, lahat ng tao, ang Diyos ang nagbibigay pagkain. Kaya kita nyo, di naubos ang bigas, di naubos ang isda, hindi naubos ang karne. Bakit laging meron? Yan nga po kapangyarihan ng Diyos. Ayaw niya magutom ang tao. Kasi love na love niya tayo. 1:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Mahal tayo talaga. Binigyan pa tayo ng regalo. Sino? Si Jesus. In Christ alone. Okay? For spiritual food naman, Bible study, handog ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts sa YouTube. Praise the Lord. To God be the glory. May the Lord continue to be glorified by this song of praise. And we praise the Lord because God is our refuge, He is our strength, and He is our protector. In all our troubles, the Lord will always rescue us. To God be the glory. Yung pa mo. Harapan naman ako. Dahil saucer. Sandigan sa problemang pasan Spaghetti. Sandigan Kape. sa kapaguran lumbay ng kaluluwa. Ikaw ang pasakin bigay ng Diyos.
kublihan sa tukso at kahinaan, ika'y kublihan sa dilim na bumabalot sa aking paningin. Pinalaya't nakita kong banal mong layunin. O Jesus, sandigan at kublihan ka ng pananalig ko. Kabutihan Pilipino! ang nagdadala sa akin Impyerno natin dito Pilipino. upang manbalik sa Ay, so sir, ay may Pilipino na pala. at sa kita ng pag-aalinlangan. Itlog ang palaman. Takot ko, lagi kang naroon, sandigan at kublihan ko. Ito sobra ng itlog. Kinalaman sa fly saucer. Sandigan sa problemang pasan, ika'y aking sandigan sa nalulan at lumbay ng kaluluwa. Ikaw ang para sa akin nagdadala. Kublihan sa tukso at kahinaan, ika'y kublihan sa dilim na bumabalot sa aking paningin. Pinalaya't nakita kong banal mong layunin. O Jesus, sandigan at kublihan ka ng pananalig ko. Kabutihan mo ang nagdadala sa akin upang manubalik sa'yo. At sa gitna ng pag-aalinlangan at takot ko, lagi kang naroon, sandigan at kublihan ko. Lagi kang naroon, sandigan at kublihan ko. Praise the Lord, to God be all the glory. Praise the Lord. Tunay nga mga kapatid, na ang ating Panginoon ay siyang ating sandigan at kublihan. Amen. And there is nothing that the Lord always provide for us. Is always that He is our. Itong pinapanood po, napapakinggan ninyo, Bible study. Ito po sa New Zealand, Christchurch. Naalala niyo, may pangalan na gano'n sa New Zealand na lugar. Na Christchurch, New Zealand. Lugar po yung Christchurch na yun lugar. Nagkataon, meron pong lokal ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Worth doon. Kaya ito mapapakinggan nating mensahe na tungkol sa Panginoon Diyos ay New Zealand. Kita niyo po, no? Andog ng Panginoon Diyos yan. Habang kumakain, may salita ng Diyos. Amen. Diyan pumapasok yung salita ni Jesus na Mateo 4:4.
Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Kung paano kumakain po ako ng almusal, for physical, kailangan ko rin po yung spiritual. Gaya nito. Okay, tuloy po tayo. For God, who never ceased to protect and continue guiding each and every one of us. In this moment, let's prepare our hearts, receiving the words of the Lord as we sing this song. To God be the glory. May the Holy Spirit be with us. Praise the Lord. Glory to God. Let us sing. Come, Holy Spirit. Praise the Lord. And as we receive the words of the Lord with full power and conviction, to God be the glory. Hallelujah. Hindi naman umayos. Come, Holy Spirit. Amen. Fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Amen. Glory to God. Hallelujah. Once again, O Lord, we thank you because your Spirit is the one whom you are sending unto us so that may we feel your presence in our midst. We thank you because your Holy Spirit is the one who ignites us and unite us with you to feel that you are in the midst of your people. Thank you so much, Father, in this moment. Continue to enable each and every one of us in listening of your words. Give us, O God, the faith so that your words will bring to us with full of its message that you want us to be renewed and be transformed. Father, we believe that through your Holy Spirit, He is the one who will work mightily in our midst. And we thank you as well through the presence, O God, of leading unto us of your Son, Jesus Christ, whom is our mediator before you. Thank you so much because you have gave your Son so that all of us will experience the freedom of all our sins. And now we are serving you, O Lord. May you continue to be with us as we listen to your words. Father, bless each and every one of us. Hallelujah. And whatever our needs, continue to be upon to each and every one of us so that we can experience your provision. Thank you so much. May you bless your words that we are going to receive. In Jesus' mighty name, amen and amen. To God be all the glory. Praise the Lord. A blessed and wonderful Wednesday night to all of you, my dear brothers and sisters. Give the blessing around you. Tell the one next to you, good evening, brother. Good evening, sister. To God be all the glory. And we thank God for another blessing that we have all together in this place. To God be the glory. We also greet our brethren who are also joining with us in this our via online Bible study. Glory to God wherever you are right now. May the Lord bless you po. At salamat po sa inyo pong laging pakikisa at panonood sa gawain ng ating Panginoon. Glory to God. And in this moment, as we are in our message of our Bible study, let us open our Bible in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1. Sa aklat, Kung mapapasin niyo po, baka sabihin niyo, bakit Tagalog? Kaya sabi niya, online, yung nanonood ng online,
may Pilipino, mayroong foreigner. Ano po? Ngayon, yung mga foreigner po, ang salita po ng nagsasalita ng pastor na Tagalog-English para yung mga Pilipino maintindihan. English, national language yan, yung mga foreigner. Doon sa mga iba pong local churches na naka-online dyan, meron po silang, ano ba yung dito, nilalagay dito? Kapag Tagalog po yung sinasabi ni pastor, ang kanilang naririnig dito, translated in English. Meron silang ano dito. Translated na po yun. Nakagawa na yun. Na Tagalog ang sinasabi niya, ang napapakinggan ng mga foreigner is English. Ngayon kung English na talaga yung maririnig nila, okay? Hindi pwede pong English lahat. Kailan may Tagalog. Kasi nga, may mga Pilipino naman, hindi po masyadong ano sa English. Para equal. Pare-pareho po magiginabang patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Okay, tuloy natin, Pastor. Tuloy. Po ng Ecclesiastes, ang kapitulo po ay 12, ang talata ay 1. It says, "Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them." In Amplified Version, I just want to read it to you. It says, "Remember thoughtfully, I also your Creator in the days of your youth. For you are not your own, but His. Before the evil days come, or the years draw near, when you will say of physical pleasures, I have no enjoyment and delight in them." To God be the glory. Praise the Lord. The topic that I would like to share with you is serving God, serving with all thy strength to glorify God. Serving with all thy strength to glorify God. If we love God, we give glorify God in our strength. At ito mga kapatid ang katunayan. This is the very reason and the very proven that if we have the heart for God, we will continue to serve Him. Amen. That's why the passage of the word of the Lord, it says, we must remember our Creator in the days of your youth. Sa Tagalog, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Ito ay paalala. Amen. It is also make us warning na merong palang paalala ang salita ng Diyos. Ano ang paalala? Alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. And this is the great reminder of the Word of God. To remember Him in the days of your youth. And the warning, it says, before the evil days come. Because when the evil days comes, you will say, I have no pleasure in them. Because it's true. You know, whatever you have gained in this world, kahit ang tao, maranasan niya ang lahat ng bagay, masasabi niya pa din, walang kabuluhan ng lahat. Totoo yan. Kaya ang tao hindi makontento sa kanyang sarili. Ang tao ay naghahangad. Matapos niyang makuha ang ganito, mga kapatid, mag-aasam na naman sa kanya. At masasabi niya sa kanyang sarili, lahat ng bagay ay walang kapuluhan. At yan ang sinasabi ni Haring Solomon. Actually, the book of Ecclesiastes is a book of Solomon. It is a book of knowing what is life. And in the passage of the word of the Lord, everything in this world will comes to an end. Lahat ng bagay ay merong hangganan. And everything in this world will be in vain. Kaya totoo yan. Ang tao, hindi niya matugunan talaga ang tunay niyang pangangailangan. Bakit? Ang tao'y laging naghahangad sa kanyang sarili. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos,
remember Him in the days of your youth. Glory to God. And what means to glorify God in our strength? It is to serve with all thy strength. Kaya sabi ng Biblia, glory to God, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. In Amplified Version, it says, remember thoughtfully also your Creator in the days of your youth, for you are not your own, but His. Yan. Kaya, what do you mean to glorify God in our strength? It to serve with all our strength. Meaning, ang ating lakas ay ipaglingkod sa Diyos. Bakit? Ang ating lakas ay hindi sa atin. Ang sabi dyan, in the days of your youth. You know, being youth is not only your age. It is our strength. Diba? Hindi lang naman dyan yung kabataan talaga eh. Kuminsan, diba, ang tao, sabi nga yung YOLO. Ano ba yung YOLO? You only live once. And when there is a saying, you only live once, spend what you own. Do your life. Gawin mo ang lahat para sa buhay mo. Enjoy life, while you are young. But that is not the mentality of God to us. What God wants us is that your life, your strength is not your own, but His. Amen? Ang ating lakas ay hindi sa atin, kundi ito'y galing sa Diyos. Kaya, serving God, to glorify God in our strength is to serve Him with all thy strength. Amen, At bakit amen. dapat ipaglingkod ang lakas sa Diyos? Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, there will be the evil days come. Darating pala ang panahon ng masama sa tao. And what are the evil? Alam niyo, yung tinatopic niya about yung pag may edad ka na, sabi niya, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo na gaya ng kabatahan mo. Ibig sabihin, to serve God. Sabi niya kanina, paano mo mapagsisilbihan ng Diyos bago dumating yung panahon na hindi ka na masaya? Yun ang kasunod po sa Ecclesiastes 12:1. Then, yung 2, 3, 4, doon pinakita niya yung mga iba't ibang nangyayari sa buhay ng tao pagka nagkakaedad na. So, ibig sabihin, paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso mo. Anong gagawin mo? Yung lakas ng lakas, yung buong lakas mo, gawin mo yung gusto ng Diyos. Yan ang serve God. Yung gusto ng Diyos, yun ang gagawin mo. Okay? Roma 7:12. Yun po. Okay, patuloy tayong makinig kay Pastor. Tandaan nyo, serve God. Lahat ng meron ka, ipaglingkod mo sa Kanya. Days come to man. Una, ang sabi ng salita ng Diyos, when the days of the years of draw near, when you will say the physical pleasures, I have enjoyment, delight in them. Meron palang tinatawag na masamang araw sa tao. Kaya yung masamang araw, anong sabi? Glory to God. Kahit physical pleasures, hindi ka na nagagalak dyan. Diba? May pagkakataong ganyan. Dalhin mo yung tao sa pinakamagandang lugar. Pag napuntahan niya na yon, wala na siyang kagalakan. Nakapunta na ako dyan. Diba? O, bigyan mo ng pagkain yung tao, yung pagkain na hindi kailanman nakakain inuman. Pag naman natikman ng tao yun, kahit yung pinakamahal pang na pagkain, hindi rin magagalak ang tao. Kaya totoo, may mga physical pleasures, but at the end of that, you have no enjoyment in the life. Yan ang ibig sabihin na evil days. Now, what are the evil days that says in the Word of God? Ano po ba ang mga masasamang bagay? Ang sabi sa 12 verse 2 to 3, ganito ang sabi ng Biblia. Yan.
verse 2 to 3, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain. And the keepers of the house tremble, and the strong men stoop when the grinders cease because they are few. And those looking through the windows are groaning. And that is the realization of being old. Not to offend those our brethren who are, you know, you are in the position of that age. I appreciate you still serving the Lord. Amen. Don't think of that I am attacking you. No. It is the reality of life. Kaya sabi ng Biblia, there will come a time that man will be in his old age. Diba? At mahirap mga kapatid kung dumating ka sa ganyang kalagayan. And sabi, when the keepers of the house tremble, nangangatog na, hindi na kayang tumayo. And the strong men stoop. And the grinders cease because they are few. Kaya yung dating makikisig, dating tawag dyan, ma, matikas, anong nangyayari? Nagiging kuba na. Diba? Bumabaluktot na. Yan ang katandaan. Ano pa? Those looking grow the window, grow deep. Yan. Parang meron ng malabo na. Nanlalabo na. Bakit? Yan ang mga mata na lumalabo. Kaya kuminsan sabi nung isa, nasa na ba yung salamin ko? Nanap niya yung salamin. Yung pala suot lang niya. Yung pala nandito lang yung salamin niya. Hinahanap niya yung salamin niya. Makailan nasa ba yung salamin ko? Di ko makita. Yung pala yung salamin niya. Ito po yung Ecclesiastes 12, 1, 2, 3 ha. Basahin ko sa Tagalog. Awa ko po. Amen. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabatahan bago dumating ang araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na nadama ang tamis ng mabuhay. 2. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago matabunan ng makapal at madilim na ulap. 3. Alalahanin mo siya bago umina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Ayan. Yung sinasabi niya, hinahanap mo yung salamin mo, yung pala salamin mo, nandito. Asan ba yung salamin ko? Yan. Kaya sabi niya, hindi ko naman kayo gusto mahop. Yan kayong mga ganitong may edad na. Mga senior citizen. Yan na. Binasa ko sa Tagalog. Amen. Tuloy, Pastor. Suot-suot lang. Kaya mga kapatid, kung minsan, may mga pagkakataon, dumarating yan sa buhay. At yan ay totoo, dumarating sa buhay ng tao. At mahirap pag dumating ka na sa ganyang point. Diba? Kumpara mo naman yung kabataan sa isang may gulang na. Pag matanda na, May ibig sabihin. Age. Senior. Limit. Diba? Kahit minsan sa trabaho. Senior. Minsan, if you are rich more than 60, hirap mo na makahanap ng trabaho. 63. Regardless that you are strong, it's good. You stay fit and healthy. Amen. Malakas pa. Ang iba, nabubuhay na lang, may maintenance. Hallelujah. Diba? Baga mga kapatid, meron ng miyembro na ng high society. Bakit? May diabetes. Diba? High blood. High cholesterol. High society pala yun. Cholesterol, high sugar. Hypertension, lahat na. High society. Totoo yan mga kapatid. At hindi mo pwedeng biruin ang buhay. Alam mo yung kahapon na nanonood kami ng Jessica Soho. Sipin mo, at the age of early as 15-year-old,
She is undergoing dialysis. Sa Pilipinas, dumadami ang kaso ng kidney failure. At alam niyo po, pag ang kidney failure, yan ay masira, mga kapatid. Tendency, di ba? Maging ang ating heart, ang ating puso, ay maapektuhan. Maraming mga underlying sickness at hindi namamatay sa kidney failure. Namamatay saan? Sa underlying sicknesses. There are many complications. Kaya, mga kapatid, you cannot tell if you're young, you still be strong. Dumarating ang sakit. Kakatok lang yan. Diba? Kung hindi ka maglingkod sa Diyos, paano? Kaya sabi ng Biblia, remember your Creator in the days of your youth. And we are thankful. Okay. Hanggang dito na lamang po, ano. Basta yung naging topic, binasa ko, chapter 12, Ecclesiastes 1, 2, 3. Yun lang Yun po tinatopic niya. Ni Pastor, ng New Zealand, lokal ng PMCC Port Watch, sa may, saan? Christchurch. Lugar po yun, sa New Zealand. Huwag magulumihan ang isip ninyo. Meron palang ganung lugar, sa New Zealand. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, kaibigan. Like. Ano pa? Share pa. Kayo mga na-sharean, is-share na share. Naging kanta tuloy yan. Alam nyo, mas maganda po mag-share kayo dito. Bakit? Meron tungkol sa salita ng Diyos Kaya hawitin. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating video. Nawadat na kayo ng nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!